Happy New Year mga ka-farmers. So rito naman tayo sa ating gulayan. So good luck po sa paghaharap sa bagong taon. So tayo po ay January 2 na ngayon. So muli tayo nag-update sa ating mga pananim, sa mga solid supporters natin na lubos nagtitiwala at nanonood sa ating video. Shout out po lahat sa inyo at happy New Year po sa lahat. At sana po ay mapala rin tayo sa taon na ito. Sana ay pagdasal natin sa Panginoon na tayo ay maging tagumpay sa bawat nating gawain. So kung ano yung mga bagay na dapat natin baguhin at iwanan, no? So gawin na po natin para po tayo ay pagpalain ng Panginoon. So balik po tayo dito sa ating mga pananim. Sa araw na ito ay araw ng Huwebes, no? So tayo po ay magpipita sa ating siling labuyo mga ka-farms. So ina-update ko kayo kasi sinabi ko noon ay sabihin ko kung ilang kilo yung nakukuha natin sa ating siling labuyo na pang-apat harvest. So ngayon mag-harvest tayo ay pang-lima na po na pag-harvest sa ating siling labuyo. Ito po ay totally hindi pa volume yung sili natin kasi ito ay apat na buwan sa January 10, no? So pero marami na din na nakuha natin. So kung nga pala ay nakakuha tayo previous harvest natin ay nakakuha tayo dito ng 65 kilos nakukuha natin dito lang sa area na ito. So ngayon ay dito naman tayo, muli tayong mag-harvest ngayon. So bago tayo nag-harvest ay mag-update muna tayo, magbibideo muna tayo dito para sa ganun ay malaman nyo naman. Nakakahiya naman sa inyo kapag hindi tayo nag-update, no? Kasi ganyan naman talaga ang buhay, no? Kailangan na laging update po tayo. So mas okay na ang panahon ngayon. Hindi na po tayo, kung during mag-harvest tayo, hindi tayo ranas ng matinding pagbasa ng ulan, matinding putik, no? Na kahit yung mga paa natin nalulubog na sa lupa. So ganyan talaga mga ka-farms na kapag magsasaka tayo, nagpa-farm tayo, natural lang po na maputik tayo. So ang mahalaga po dyan, matutugunan yung mga pangangailangan natin at saka ma-develop yung skill natin as a farming, mga farmers. So medyo napauna lang ako dito sa farm. Yung kasama ko ay hindi pa, kasi mag-update po tayo kasi napakatagal na hindi po tayo nakapag update ng video na mula dito sa ating farming. So yung sili natin ay medyo mayroong mga munting mga sakit kasi alam nyo kasi mga ka-farm, kapag ang tanim natin, lalo na tong sili, pag dinanas siyang ng matinding ulan at matagal na pag-ulan ay pwede siyang madapuan ng sakit. So tayo ay hindi tayo nakapagdilig. So mayroong kaunti na dapuan ng sakit na puno ng sili natin. Hindi pa siya namatay pero talagang nabubulok na siya. Bago namin nakita, isang puno lang rito. Pero kung sana kung nakikita namin agad, so hindi sana matuloy yan ang pagbulok ng kanyang puno. Kasi hindi na po tayo nagdilig ng calcium. Sanhi po na marami na pong inaano natin ng gasto, kasi malaking ginagastos dito. Kala namin hindi po ay dadapuan ng sakit kasi medyo matanda na yung sili natin. So ang application sana yung pagdidilig ng calcium at saka yung fungo spray ay sana ay bawat linggo. So ginawa namin ng every other week, tama ba?
yung ano sa isang buwan dadalawa lang tayo dapat mag dilig. Ngayon ay hindi kami nakapagdilig sa sanina, hindi po kami nakapag-order ng calcium. Kaya nagkaroon ng ano, pero isang puno lang din ang tamaan dito na I think hindi pa naman lalanta, pero malalanta talaga kasi bulok yung puno niya. So ipapakita ko ang hitsura ng ating sili na pipitasin natin, yung mga hinog. At least makikita nyo mga ka-farms na mayroon po tayong mapipitas ngayon. Okay, let's go. So ito na po ay malalaman natin kung ilan yung mapipitas natin, o I think siguro parang pareho lang din sa pas na pagpitas natin sa nakaraan, kasi hindi naman gaano kadami yung hinog ng ating sili mga ka-farm. Ayan, so dito lang din portion na halos hinog po ang mga bunga niya, pero sa ibang portion kasi ay hindi, medyo mahuli kasi ang ibang bunga ng ating sili mga ka-farms, kasi kapag hindi pantay yung ang taba ng lupa at taba ng sili, siyempre ang medyo mataba ay mauuna po siya mamumunga. So ang yung hindi mataba na lupa, siyempre hindi mataba ang sili po natin, ay medyo mahuli po siya sa pagbunga at huli po din na magkaroon ng hinog. Kaya dito makikita natin na almost parang 30% yung hinog dito, kasi dito lang yun sa dulo, kasi mataba kasing lupa dito at saka mataba ang sili, kaya mas madali siyang mag-mature at magkaroon ng bunga at mag-mature at saka mahinog. So ayan, so dito lang po tayo makukuha ng marami sa portion na ito, sa ilang ano nito, pero marami pa naman papunta doon, pero mas mahigit talaga dito mga ka-farm, kasi medyo mataba dito ang lupa. Kasi kapag ang lupa ay medyo minus siya sa nutrients, o kaya hindi siya masyadong mataba, ay huli siyang magkakaroon ng bulaklak yung tanim natin. Pero tataba din ang sili, kaya lang ang hirap doon ay mahuhuli siya talaga sa bunga. Ayan, so medyo matirik ng araw ngayon, hindi po tayo hindi natin makunan ang lahat na porsyon. Ito, maraming hinog mga ka-farm. Yan, mga malaki pa namang bunga. Kapag alam nyo kasi mga ka-farm, kapag ang labuyo ay mataba ang lupa na tinaniman natin, sigurado po na malalaki po ang bunga, na magkakaroon siya ng malaking bunga. So mga malalaki po ang mga bunga niya. Hindi siya katulad sa mga porsyon na hindi po masyadong mataba ang lupa, na lalaki din siya pero kailangan mo ng pangpataba bago siya lalong tumaba yung kanyang tubo at saka lalaki yung bunga niya. Pero aasahan po natin mga ka-farms for this coming January and the last weekend February po, ay ito po ay sili natin. Inaasahan po natin na ay bubulyon po ito ang hinog. So lagi naman tayo nag-update mula dito, so abangan lang ninyo kung ilan talaga ang makukuha natin dito, kasi huli kasing sili natin to, huli yun sa ano, hindi tayo masyadong tatama dito ng presyo sa ganitong buwan papunta po ng Abril. So medyo mura na po ang bilihan ng siling labuyo, pero abangan po natin sa next coming na June, July, kasi ito pong bubunga po itong marami, maliban lang kung namatay yung sili natin. Kasi ako talaga ay kumbinsido ako dito na ito ay sapol hanggang December yung sili natin, ay aabot po ito ng mahigit ng 1 taon. Ganyan po ang labuyo, ano? So kapag nagtanim tayo ng labuyo, alagaan natin mabuti, kahit malaki yung gastos natin, babawi pa rin tayo nito, kasi dahil sa ang haba ng buhay niya. So magtanim ka, aabot ng 1 taon mahigit pa. So hindi pa ako masyadong kumbinsido kung hihigit pa talaga, kasi nakikita ko doon
ay aabot naman talaga ng mahigit 1 taon, pero hindi siya masyadong magandang pag-alaga. Ewan ko lang kung aalagaan talaga ng mas marami pong gastos, ay pwede pong mag-extend yung buhay ng ating labuyo. Ayan o, marami siyang ano. So inasahan namin na ito ay ang labuyo namin mga ka-farm ay aakyat po sa hanggang hitaas, kasi may portion po dito. Tingnan po natin, may puno po dito ng sili nating labuyo na kasi diretso kasi siya, maliban lang kung wala kang tali. So at saka pala dito pala mga ka-farm, hindi masyado makita pero halos na dito, kaya inaasahan natin na February or March ito po ay bubulyom talaga, kasi dito ay napakarami pong bunga. Hindi lang masyado makikita sa ating camera kasi masyadong matirik yung araw, pero almost lahat po sila ay mayroon ng bunga. Hindi po katulad dati na sa ilalim lang po ang bunga. So makikita nyo naman kahit yung yan, kahit ay sobrang liwanag ang sikat ng araw, ay makikita pa rin natin na klarado yung bunga ng ating sili. So dito mga ka-farm, ang daming bunga, di ba? So halos ganyan na po dito na porsyon, maliban nandun sa bandang hitaas medyo huli kasi. So ganyan po ang mangyari sa sili natin. Kung hindi na siya nagtatalbos, lahat po ay magdadala ng bunga. So aantayin lang natin yung tamang panahon, kasi lahat po ay kapag ang sili ay papantay na po ang dulo, ay yan po ay lahat po magdadala ng bunga. Kapag hindi pa siya pantay, meaning nagtatalbos pa siya, hindi pa yan dadami ang bunga. So aasahan po natin na tataas pa talaga yung sili natin, kasi ito ay 4 na buwan pa lamang mga ka-farms. So so imagine it takes 12 months or 1 year. So aakyat pa talaga to, maliban lang kung wala tayong poste, wala tayong matalian. Dito mayroon tayong matalian ito, pero may side din na kami na huling tanim na hindi po natin matalian, pero dito ay matalian natin talaga kasi mayroon tayong poste dito. Yan, makikita nyo mga ka-farm, yang eto, yan, ayan. So ayan, lampas na talaga sa akin yan, kasi yung tubo kasi yan diretso kasi yung puno niya straight, kaya lampas na talaga sa akin. Yung height ko ay 5'5" ang height ko kasi. Ayun, dito nga pantay na sa akin yun mga ka-farm. So kung magtanim tayo ng siling labuyo, mas advantage kung mayroon tayong mayroon tayong mga poste, no? Kung wala mang poste, medyo mahirap. Kaya lang kung nagtatanim ka ng walang poste, mga ka-farm, siguraduhin mo na hindi po dikit-dikit yung linya, kasi mahirapan po tayo, no? So ganyan po mga ka-farm, no? Kung magtanim tayo ng labuyo, ay hindi po tayo malulugi dito kapag gasto tayo ng malaki, kasi pag nalagaan natin malaki, importante doon ay hindi po mamamatay. Kasi kapag ito po ay nabubuhay ng mahigit na 1 taon mga ka-farm. So ayun na po masasabi ko tungkol dito, at sana po ay i-share nyo ang video natin para po sa mga small farmers natin na hindi po nagsisimula pa lamang. Tayo po ay nag-upload ng video patungkol po sa kung paano mag-alaga ng sili, paano mag-spray, paano mag-apply ng abono, ganyan po. So makatulong tayo sa mga small farmers natin, na kung saan ay matuto din sila na at iaangat natin sila mula sa mga ancients na mga pamaraan o method mga ka-farms, no? Nabaguhin na natin kasi mga ancients, no? Mga kanunuan natin na mga paraan ay hindi po
Kasi moderno na po ngayon kailangan natin makisabay sa moderno na paraan para po tayo ay umasinso. So ganyan po mga ka-farm. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan i-share ang ating video. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Okay, God bless po.